Paano kung ang lahat ng pinaniniwalaan mong tama ay hindi pala totoo? At paano kung habang akala mong patungo ka sa liwanag ay baligtad? Lumalakad ka pala sa dilim. Ang dami sa atin ngayon ang pagod na, hindi sa katawan kundi sa kalooban. Gumigising araw-araw na may bigat sa dibdib, may tanong sa isip, bakit parang kulang pa rin? May trabaho ka naman, pamilya, ministry, pero bakit parang wala pa rin kapayapaan? Pakiramdam mo ay paulit-ulit lang ang takbo ng buhay. May mga tagumpay pero walang kapayapaan. May ngiti sa labi pero may lungkot sa puso. May direksyon pero hindi sigurado kung tama. Parang bumibiyahe ka sa maling direksyon. Kumpleto ka ng gamit, naka-full tank pa ang iyong sasakyan. Pero mali pala ang tinatahak mong daan. Hanggang sa napansin mong wala ka na sa lugar na dapat mong puntahan. May GPS ka nga, pero mali ang coordinates. Alam mo, ganyan na naranasan ni Chris Vallotton. Sa panlabas, isa siyang mabuting ama. Negosyante, may mataas na posisyon. Pero sa kalooban ng kanyang puso ay nangihina at sugatan. Nalugi siya sa negosyo, nadurog yung confidence niya, at halos kainin siya ng depression. Akala niya, katapusan na niya. Pero sa gitna ng kadiliman, nagpakilala ang Panginoong Hesus sa kanya at hindi lang bilang tagapagligtas, kundi bilang tanging daan na nagbigay muli ng direksyon, pag-asa, at nagbigay din ng dahilan para mabuhay pa. At simula nung makilala niya ang Panginoong Hesus, nagbago ang lahat. Yung dating pagod at mahina at discouraged na tao ay ginawang lingkod ng Diyos. Si Chris ay naging co-founder ng Bethel School of Supernatural Ministry, isang training center na ngayon ay nakakapagdala ng mga lingkod ng Diyos sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nagsulat na rin siya ng maraming libro na tumutulong sa mga Kristiyano na matuklasan ang kanilang identity, purpose, at calling sa kaharian ng Diyos. Mula sa isang lalaking punong-puno ng takot at kahihiyan, naging tagapagturo na siya ng katotohanan, kagalingan, at kalayaan. Ngayon, ginagamit siya ng Diyos para itaguyod ang mga pamilya, palakasin ang mga leader, at ilapit ang maraming tao sa Panginoong Hesus. Kaya ngayong linggo, ipagpapatuloy natin yung ating series na Make Room, isang panawagan na linisin ng puso't isipan para bigyang puwang ang Diyos. Ang title ng message natin ngayon ay Make Room for the Only Way. Hindi sapat ang sabihin mo na mabait naman ako. Hindi sapat ang kaisipan na lahat naman ng relihiyon pareho lang. Kapatid, may isa lang talagang daan. At ang tanong, may puwang ba siya sa buhay mo? Ngayong araw, alisin natin yung ingay, linisin natin yung ating direksyon, at gawin natin na ang Panginoong Hesus, ang sentro, ang tanging daan, katotohanan, at buhay. Tapusin mo mensahe na ito upang gaya ni Chris ay matagpuan mo ang tunay na kalakasan at kapayapaan. Magandang araw muli mga ka-WOTG. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Siya pala, kung gusto mo sumama sa aming online worship service, ay ginaganap namin ito ng 11 a.m. Sunday. Copy mo lang ang link na nakalagay sa description at i-paste mo lang ito sa inyong Chrome o kahit anong browser at instantly makaka-join ka na sa ating online worship service. Okay, balik tayo sa topic. Bakit ba importante na bigyan natin ng puwang sa puso natin ang Panginoong Hesus? Una, He alone is the way. Pangalawa, He alone is the mediator. Pangatlo, He alone has authority over life. So pag-uusapan natin yung number 1. He alone is the way. Kung nais mong mapabilang sa kaharian ng Diyos, ay dapat mong panampalatayanan na ang Panginoong Hesus lang ang tanging daan. Mga kapatid, napakaraming tanong ng mga tao ngayon. Paano ako maliligtas? Paano ako makakapunta sa langit? Ano ba talaga ang tamang daan? Lahat tayo naghahanap ng direksyon. Pero ang sagot ng Panginoon ay malinaw. Ang sagot niya
ay hindi isang relihiyon, hindi isang programa, hindi isang sistema. Ang sagot niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Basahin natin yung English translation sa John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hindi sinabi ng Panginoong Yesus na isa ako sa mga daan o I am one of the ways o bahala ka kung anong daan ang gusto mo. May kanya-kanya tayong choice. Makakarating ka din sa Ama. No, hindi. Ang sinabi niya ay malinaw. I am the way. Kaya kaibigan, gusto kitang tanungin, may space ba talaga ang Panginoong Yesus o may room ba talaga ang Panginoong Yesus sa buhay mo bilang tanging daan? O baka puno ang puso natin ng ibang daan. Daan na gawa ng tao. Daan na gawa ng tradisyon. Kaya nahihirapan ka tuloy lumapit sa Diyos kasi nakagisnan mo na yan. O kaya baka ang puso mo ay puno ng opinion o sariling kabutihan. Kaibigan, tingnan mo kung nakaka-relate ka dito sa mga paniniwala na ito na taliwas sa sinabi ng Panginoon na siya lang ang tanging daan. Halimbawa, sabi ng iba, basta sincere ka lang, okay na yon. Kaibigan, pwede kang maging sincere, pero at the same time, mali pala ang dinadaanan mo. Hindi porket sincere ka ay tama na yung dinadaanan mo. O kaya maaaring iniisip mo, lahat naman ng relihiyon ay pare-pareho. Iisa lang ang patutunguhan yan sa Diyos pa rin. Pero kaibigan, isipin mo ito, paano magiging pare-pareho kung magkakakontra naman ang mga doktrina at magkakaiba ang tinuturo kung paano maliligtas. Halimbawa, yung isa sabi niya, umanib ka sa amin para maligtas. Yung isa sabi niya, gawin mo lahat ng utos para maabot mo ang langit. Yung isa, sumunod ka lang sa tradisyon at ligtas ka na. Kaibigan, mahigit na 4,000 plus ang relihiyon na may pagkakaiba sa sinasabi nilang daan papunta sa langit. Kaya hindi pwede na lahat ito ay tama. Kasi lalabas, wala nang totoo. Pero buti na lang mapagkakatiwalaan natin ng Bible bilang totoong salita ng Diyos. At dito natin makikita na malinaw na sinabi ng Panginoong Yesus na siya ang tanging daan at wala nang iba. Bakit kaya siya lang ang daan? Kasi ang Panginoong Yesus lang ang nagsabi na siya mismo ay Diyos. Pangalawa, siya lang ang namatay para sa kasalanan ng tao. At pangatlo, siya lang ang muling nabuhay. Walang ibang religious leader ang kagaya niya. Sabi nga sa Acts 4:12, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Kaibigan, ang pinatutungkulan sa talata ay ang Panginoong Yesus at sabi, walang kaligtasan na matatagpuan kundi sa Kanya lamang at walang pangalan ang makapagliligtas maliban sa Kanya. Ang ibig sabihin ay walang ibang daan patungo sa Ama maliban sa Kanya. Maaaring sinasabi mo, basta mabait ka, ligtas ka na. Wala naman ako inaagrabyado, tumulong nga ako sa kapwa ko. Pero alam mo, sabi ng Diyos sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang sabi, ang lahat daw ay nagkasala. Ito ang problema natin. Bakit ito problema? Kasi ang Diyos ay banal. At kung gusto mo makasama siya sa langit, dapat hindi ka nagkasala kahit isa. So ang standard ng Diyos ay dapat perfect ka na walang kasalanan. Kasi kung hindi ka makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang standard ng Diyos ay perfection. At hindi mas mabait ka sa iba. Kasi kung sa ibang tao mo lang kukunin ng iyong standard, ay baka nga, totoo, mas mabuti ka sa kanila. Pero kung titingin ka sa perfect na Diyos, ay ayon sa talata, ay hindi tayo aabot sa kanyang kaluwalhatian kahit anong dami ng ginawa nating kabutihan. Kaibigan, ang Panginoong Yesus lang ang nagkaroon ng perpektong buhay. Kaya nga, siya lang ang pwedeng maging karapat-dapat na sakripisyo para sa kasalanan mo at kasalanan ko. Alahanin mo ito, na hindi sapat ang pagiging mabait, kundi kailangan natin ng tagapagligtas. Kailangan natin ang tanging daan, ang Panginoong Yesus. Maaaring sinasabi mo, sundin mo lang ang puso mo. Basta masaya ako, yun ang mahalaga. Pakiramdam ko ito ang tamang daan. Kasi masaya naman ako. Pero kapatid, ang puso ay mapanlin lang. Sabi nga sa Jeremiah 17:9, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Kaibigan, feelings are not truth. Only Jesus is the truth. Sabi niya, I am the way,
the truth. Kaya huwag mong gawing compass ang damdamin mo. Si Jesus ang totoong direksyon na makakapagligtas sa iyo. O kaya sinasabi mo, relihiyoso naman ako, uma-attend naman ako ng church. Nagpabaptize nga ako, tapos nagpe-pray ako at nagbibigay ako sa church. Ibigan, pwede kang aktibo sa church, pero malayo ang puso mo sa Panginoong Yesus. Sabi nga sa Matthew 15:8, lumalapit sa akin ang mga taong ito sa pamamagitan ng kanilang mga bibig at iginagalang nila ako sa pamamagitan ng kanilang mga labi. Ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Kaibigan, busy ka ba sa ministry, sa gawain sa church? Okay yan. Pero suriin mo ang iyong puso. Ang Panginoong Yesus ba talaga ang nag-occupy sa puso mo? Siya ba ang nakaupo sa trono ng iyong buhay? Tandaan mo ito, religion without relationship is empty. Ang Panginoong Yesus ay hindi naghahanap ng ritual, ang hinahanap niya ay ang puso mo. O kaya maaaring kaya walang room sa puso mo ang Panginoong Yesus, ay sinasabi mo, okay lang naman ako, wala akong kailangan. Hindi naman ako kriminal, tahimik lang ako namumuhay. Pero kapatid, ang tanong ay hindi kung mabait ka, ang tanong ay hindi kung tahimik ka, ang tanong ay kung may malapit ka bang relasyon sa Kanya. Sabi nga sa John 3:18, ngunit hinatulan na ang hindi sumampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Kaibigan, hindi mo kailangan maging rapist, hindi mo kailangan maging murderer para mapahamak ka. Ang hindi mo pananampalataya sa Panginoong Yesus ay sapat na para hindi ka magkaroon ng malapit na relasyon sa Diyos at mawalan ka ng buhay na walang hanggan. Tandaan mo ito, si Jesus lang ang nagbibigay ng bagong buhay. Hindi sapat na okay ka, kundi kailangan mo magkaroon ng buhay na binibigay niya. O kaya, maaaring inisip mo, huli na ang lahat para sa akin. Marami na akong kasalanan, hindi na ako karapat-dapat. Kaibigan, mali. Dahil ito ang kagandahan ng biyaya ng Diyos. Walang sino man ang huli na. Walang kasalanan ang hindi kayang patawarin ng Panginoon. Naalala ko yung kriminal na kasama ng Panginoong Yesus na pinako sa krus. Alam mo, sa huling hininga niya, ay tumawag siya sa Panginoong Yesus. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, Luke 23:43, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Grabe, hindi sinabi sa kriminal na magbago ka muna, magpabaptize ka muna, maging mabait ka muna bago kita isama sa paraiso. Kumpletuhin mo muna ang 10 utos. Hindi, simple lang ang ginawa niya. Nanampalataya siya sa Panginoong Yesus. Naniwala siya na ang Panginoon ay hari. Kaya nga, ang kaligtasan ay hindi patungkol sa atin. Hindi ito sa ating mga ginawa at hindi ginawa. Kundi ang kaligtasan ay patungkol sa hari ng mga hari na nagbayad ng ating mga kasalanan sa krus. Walang ibang makakapagligtas sa atin. Walang ibang daan kundi ang Panginoong Yesus. Walang sinumang religious leader ang pwedeng magsabi na ililigtas ka niya at pupunta ka sa langit. Wala. Tanging ang Panginoong Yesus lang ang pwedeng mag-decide nito. At marirealize natin na ang ginawa niya sa kriminal ay pagpapakita na walang huli. Walang mabigat na kasalanan at walang pwedeng makapigil na makasama niya sa paraiso sa mga taong mananampalataya sa Kanya. Kaibigan, tanongin mo ito sa sarili. Nanampalataya ka ba sa Panginoong Yesus? Alam mo ito maganda. Kung humihinga ka pa ngayon, naku, may pag-asa pa. Make room for Jesus. Kahit sa pinakamahirap mong kalagayan. Kaibigan, alin sa mga maling daan ang pinaniniwalaan mo o kinakapitan? May mga daan ba na kailangan mo nang iwan? Handa ka na bang magbigay ng buong room o space sa Panginoon bilang tanging daan? Ang daming tao nakaasa sa sarili. Sariling kabutihan, sariling diskarte, sariling opinyon, sariling agenda, pero walang lugar para sa Panginoong Yesus. Kaibigan, make room. Make room for the only way. Alisin mo ang ibang way na walang patutunguhan. Mga kapatid, to make room for Jesus as the only way, kailangan nating alisin ang lahat ng maling daan na minsan ay pinaniniwalaan natin. Hindi si Buddha, hindi si Muhammad, hindi ang pag-anib sa isang relihiyon, hindi ang sariling kabutihan, hindi sariling effort, only Jesus. Only Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Si Patrick, isang kilalang atheist, activist sa Texas. Talagang laban siya sa anumang pampublikong pagpapahayag
ng Kristyanismo. Kung may makita siya na krus sa isang public place, naku, gusto niya itong ipatanggal. Kung may church event sa park, ayaw niya ito, inaapilan niya ito, pinapatanggal niya ito. Si Patrick ay hindi naniniwala sa Diyos, kundi aktibo niyang nilalabanan ang pananampalataya. To be honest, kung titignan mo siya noon, parang wala ng pag-asa. Pero isang araw, bumaligtad yung sitwasyon. Si Patrick ay nagkaroon ng serious medical condition sa kanyang mata. Nanganganib siyang mabulag. At alam mo kung sinong tumulong sa kanya? Isang Kristiyanong simbahan. Yes! Yung mga taong dati niyang inaaway, sila pa ang unang nagpakita ng pagmamahal sa kanya. Nag-ipon sila ng pera, nagpadala ng tulong, walang kondisyon, walang hinihinging kapalit. Purong pagmamahal lang ng Panginoong Yesus. At doon siya naantig. Hindi siya pinangaralan, hindi siya sinermonan ng mga Kristiyano na tumulong sa kanya. Hindi siya pinilit, pero yung awa at malasakit ng mga Kristiyano ang nagbukas ng puso niya. Sa sobrang epekto nito sa kanya, sinuko niya ang buhay niya sa Panginoong Yesus. Ang taong ito na kumukutya sa Kristyanismo ay ngayon ay isa ng committed na tagasunod ng Panginoong Yesus. Kapatid, sino ba ang makakagawa ng ganitong pagbabago? Hindi ito gawa ng tao. Kahit yung mga taong na-offend niya, na tumulong sa kanya at pinatawad siya, hindi nila ito gawa. Hindi ito dahil naging mababait lang sila na Kristiyano. Hindi. Ito ay dahil ang Panginoong Yesus ang tanging daan. Siya ang nagbibigay ng bagong buhay. Siya ang nagbabago. Walang sino man ang masyadong malayo para hindi maabot ng grasya ng Diyos. Kahit ang pinakamatigas, lumalaban o galit na tao sa Diyos, pwedeng baguhin kapag binuksan natin ang pinto para sa Panginoong Yesus. Kaibigan, baka may Patrick Green ka rin sa buhay mo. Isang kaibigan, kamag-anak o katrabaho na tila imposible na makakilala sa Panginoon. Huwag ka susuko. Ipakita mo ang grace. Ipakita mo yung katotohanan na may halong awa at pagmamahal sa Kanya. Bakit? Dahil minsan, isang maliit na kabutihan lang mula sa atin ang ginagawang daan ng Diyos para ipakita na ang Panginoong Yesus lang ang tanging daan. Okay, bakit ba importante na bigyan natin ng puwang sa puso natin ng Panginoong Yesus? Una, He alone is the way. Wala nang ibang magbibigay ng tamang direksyon sa buhay mo, kundi Siya lang. Pangalawa, He alone is the mediator. Siya lang ang tanging tagapamagitan. Sabi sa 1 Timothy 2:5, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Kaibigan, alam mo ba kung gaano kahalaga ang role ng Panginoong Yesus bilang ating tagapamagitan o mediator? Si Pablo habang sumusulat kay Timoteo ay nilinaw na iisa lang ang Diyos at iisa lang ang tagapamagitan. Walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Ang tagapamagitan ay isang taong namamagitan sa dalawang panig para magkaroon ng pagkakasundo. At sa ating sitwasyon, tayo makasalanan at ang Diyos ay banal, kaya tayo ay hiwalay sa Kanya. Walang sino man, kahit sinong tao, relihiyon o gawain, ang pwedeng pumuno sa puwang na iyon. Si Jesus lang ang kayang tumayo sa gitna dahil Siya lang ang ganap na Diyos at ganap na tao. Kapag ikaw ay nahihirapan, nakakaramdam ng guilt o parang malayo ka sa Diyos, alalahanin mo ito. May tagapamagitan o mediator ka. May nagtatanggol para sa iyo. At hindi mo kailangang umasa sa sarili mong kakayanan. Tapos na ang Kanyang ginawa sa krus. Tulad ng sabi sa Romans 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Hindi tayo niligtas ng Panginoong Yesus dahil mabait tayo, kundi niligtas Siya tayo kahit makasalanan pa tayo. Ang Kanyang pagiging tagapamagitan ay bunga ng Kanyang pagmamahal at biyaya. Sabi nga ni John Piper, Jesus did not come to tell us the answers to the questions of life. He came to be the answer. Isipin mo na lang na parang may isang malalim at malawak na bangin sa pagitan mo at ng Diyos. Si Jesus ang tulay. Ang krus Niya ang nagdudugtong sa atin sa Diyos. Walang ibang pwedeng gumawa nito, kundi Siya lamang. Kung may pinagdadaanan ka ngayon o parang napapalayo ka sa Diyos, huwag mong kalimutan, may tagapamagitan ka.
ang Panginoong Yesus. Siya ang tulay at siya ang sagot. Kaibigan, na-experience mo na ba na kailangan mong may mamagitan para sa'yo? Yung tipong napasok ka sa isang sitwasyon na hindi mo kayang mag-isa. Baka minsan nalagay ka sa legal problem at kailangan mo ng abogado na may alam sa sistema. O kaya naman nag-travel ka sa ibang bansa, hindi mo kabisado ang language nila at kailangan mo ng translator. O kaya simpleng sitwasyon, nasa isang kwentuhan ka kung saan lahat ng tao may alam sa topic tapos ikaw parang lutang hanggang sa may kaibigan kang lumapit at tumulong sa'yo na malaman ang pinag-uusapan nyo. Alam mo, lahat tayo dumadaan sa ganitong bagay. May mga pagkakataon kahit anong effort natin kulang. Kailangan talaga natin ng taong may access, may authority, at may kakayanang lumapit kung saan hindi natin kayang pumasok. Ngayon, isipin mo ito. Paano kung ang kailangan mong lapitan ay hindi lang sa korte, hindi lang sa ibang bansa, kundi ang Diyos mismo? Isipin mong nasa labas ka ng presensya ng Creator ng sanlibutan. At alam mo, hindi ka karapat-dapat at hindi mo kayang pumasok ng mag-isa. Ganyan ang realidad para sa atin na makasalanan tao. At ganun din sa Israel noon. Kaya nga ang tanong ay, paano makakalapit ang isang makasalanan sa isang banal na Diyos? Ang totoo, hindi natin kayang lumapit. Sinira ng kasalanan ang relasyon natin sa Diyos. Siya ay banal, tayo ay hindi. Kaya kung gusto nating tumayo sa presensya niya, may kailangan gawin tungkol sa kasalanan natin. Ano yun? Noon, itinatag ng Diyos yung sacrificial system para tugunan ang separation natin sa Kanya dahil sa ating kasalanan. Pero kahit na may mga handog, ritual, paglilinis at seremonya, hindi pa rin basta-basta makakalapit ang tao sa presensya ng Diyos. Ang tabernakulo o tabernacle na siyang tinatahanan ng presensya ng Diyos ay off-limits sa mga tao. May tatlong bahagi ito. Una, yung outer court. Dito nagkakaroon ng pagsasacrifice at paglilinis sa kanilang kasalanan. Pwedeng pumasok ang mga tao doon. Yun namang ikalawang bahagi ay ang tinatawag na holy place. Ang nakakapasok lang dito ay ang mga pare. Ito ang lugar ng kanilang fellowship sa Diyos at paglilingkod. At ang pangatlong bahagi ay the most holy place. Nasa likod ito ng isang makapal na tabing. Di ka basta-basta pwedeng pumasok dito. May harang. Ang pwede lamang pumasok dito ay ang pinakapunong pari. Isang beses lang, isang taon. Narito kasi ang buong presensya at kaluwalhatian ng Diyos. Ang pinakapunong pari ang tagapamagitan. Ang inaatasang tumayo sa harap ng Diyos para sa bayan. Pero kahit siya, hindi rin basta-basta nakakapasok. Dumadaan muna siya sa mahigpit at detalyadong proseso ng paglilinis at pag-aalay para sa kanyang sariling kasalanan. Kailangan niya mag-alay ng handog para sa sarili niyang kasalanan bago siya mamagitan para sa iba. At tandaan mo ito, isang beses lang pwedeng pumasok sa isang taon yung high priest para mamagitan para sa buong bansa. At kapatid, dito lang lumiwanag yung kagandahan ng Ebanghelyo. Sapagkat ngayon, hindi na natin kailangan ng punong pari taon-taon na pupunta doon para mamagitan sa atin. Mayroon na tayong tagapamagitan na hindi kailanman nagkasala. At siya ang Panginoong Yesus. At ang ginawa niya sa krus ay hindi lamang simbolo. Ito ang tulay sa pagitan natin at ng Diyos. Kung ngayon pakiramdam mo ay malayo ka sa Diyos, kung nahihirapan ka lumapit dahil sa kahihiyan, kasalanan o guilt, alalahanin mo, may namagitan na para sa iyo. At hindi siya tao lang, siya ay si Jesus, ang anak ng Diyos. At dahil sa Kanya, malaya ka na makakalapit sa Ama. Now, isipin mo ito. Milyon-milyong taong umaasa sa isang taong makasalanan din na tatayo sa presensya ng Diyos para sa kanila. At ito pa, ito'y gagawin sa loob lang ng ilang minuto, isang beses sa isang taon. Kaya nga, imagine mo ito yung problema. Ang mga pari, makasalanan din. Katulad din sila ng mga taong kanilang kinakatawan. May kahinaan, may pagkukulang, at nangangailangan din ng kapatawaran. Yes, kaya nilang mamagitan pero panandalian lang. Kaya nilang mag-alay ng handog pero hindi sapat para tuluyang alisin ng kasalanan.
Kaya paulit-ulit yung sistema, taon-taon. Kailangang ulitin at sa likod ng lahat ng ito, may tanong na patuloy na bumabagabag. Kung ang pinakaparing banal na, yung high priest, hindi lubos na qualified para dalhin tayo sa Diyos, sino ang may kakayanan? At kapatid, ito ay hindi lang problema ng lumang tipan. Ito rin ang problema natin ngayon. Ang kasalanan pa rin ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. At gaya ng Israel, hindi natin kayang ayusin ang separation natin sa Diyos sa sariling paraan. Hindi tayo basta makakalapit sa Diyos sa sarili nating kondisyon. Kailangan natin ng mediator. Hindi lang basta mabait o banal, kundi talagang walang bahid na kasalanan. Sabi sa Hebrews 4:14-15, kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan. Doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong pari, ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanmay hindi siya nagkasala. Kaibigan, si Jesus ay hindi tulad ng mga pari sa lumang tipan. Alam mo, ginagawa nila, nakatayo sila sa labas ng tabing sa templo. Araw-araw, nag-aalay ng handog. Di sila makapasok dun sa most holy place. Pero ang Panginoong Jesus, nakapasok na siya sa langit. Hindi siya isa lang sa mga paring tao. Siya ay Diyos. Hindi siya basta tumatayo sa harap ng Diyos. Siya ay nakaupo sa kanan ng Ama. Hindi siya nag-alay ng dugo ng hayop, kundi inalay niya ang sarili niyang buhay. At ito ang kagandahan ng lahat ng ito. Kahit siya ay lubos na Diyos, siya rin ay lubos na tao. At dahil lubos siyang naging tao, naiintindihan niya tayo. Sabi sa Hebrews 4:15, siya ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Ibig sabihin, alam niya kung ano ang pakiramdam ng pagod. Alam niya kung ano ang gutom. Alam niya ang sakit ng pagkatalo, nawalan, pinagtaksilan. Alam niya kung paano dumaan sa mabigat na temptation. Kaya kapatid, kung pakiramdam mo walang nakakaintindi sa pinagdaraanan mo, tumingin ka sa Panginoong Yesus. Meron tayong dakilang punong pari na hindi lang nanonood sa atin mula sa langit, hindi, kundi bumaba mula sa langit para abutin tayo. At ngayon, nakaupo siya sa kanan ng Ama, namamagitan para sa atin araw-araw. Basahin natin yung Hebrews 2:17, kaya't kailangang siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay, upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos, upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao. Kaibigan, isipin mo ito. Sabi sa talata, kailangan siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, sa lahat ng aspeto, naging kagaya natin ang Panginoon. Hindi siya nanatili sa langit na parang malayong Diyos na walang alam sa pinagdadaanan natin. Naramdaman niya ang buong bigat ng tukso, pero again, kailanman, hindi siya nagkasala. Naranasan niya ang matinding paghihirap pero hindi siya tumalikod sa Ama. Naglakad siya sa mundong puno ng kahirapan at puno ng kasamaan pero nanatili siyang banal. Now, bakit mahalaga ito sa atin? Kasi kapag ikaw ay nahihirapan, hindi ka nag-iisa. Kapag pakiramdam mo, nalulunod ka sa problema, tandaan mo, nauunawaan ka ng Panginoong Yesus. Kapag nararamdaman mo bigat ng tukso, nandun siya para tulungan ka. Naranasan niya rin yan. Kapag may sakit kang pinagdaraanan, alam ng Panginoong Yesus kung gaano kasakit ito sa kalooban, sa katawan, sa damdamin at sa puso. At dahil alam niya ang mga pagsubok mo, kaya niyang mamagitan para sa iyo ng perpekto. Ito ang klase ng punong pari na meron tayo. Hindi siya malayo. Hindi siya malamig o walang pakialam. Siya ay malapit, siya ay maawain, at siya ay tapat. Walang sino mang paring tao ang makakagawa ng ginawa niya. Dahil walang sino mang makakaunawa sa atin gaya niya. Kaya kapatid, kung ikaw man ngayon ay nasa gitna ng tukso, paghihirap o tanong sa puso mo, lumapit ka sa ating dakilang punong pari. Hindi lang siya nakakaintindi, kundi siya rin ang may kapangyarihang magligtas. Hindi mo kailangan mag-alala kung talagang pinatawad ka na ba niya talaga.
Kaibigan, kung nanampalataya ka sa Panginoong Yesus, ay pinatawad na lahat ng kasalanan mo, past, present, at future sins. Kasi kung hindi pa, kakailanganin na naman natin ulit ng pari na maghahandog ng hayop para sa atin. Pero ang Panginoon na ang pinaka-final na handog, minsanang handog para sa lahat ng kasalanan. You don't have to work to earn His approval. You already have it. Dahil nanampalataya ka sa Panginoong Yesus. Dahil pinatawad ka na sa pamamagitan ng ating mediator. Ang tingin ng Diyos sa iyo ngayon ay righteous. Kaya nga nang siya'y namatay sa krus, napunit na ang makapal na tabing sa templo. Wala nang harang. Papunta sa most holy place. Bakit? Kasi hindi na kailangan mag-sacrifice para sa kasalanan ulit ng isang tao. Kung siya ay nanampalataya na sa Panginoong Yesus, makakapasok na siya sa presensya ng Diyos dahil malinis na siya at pinatawad na. Kaya nga sabi sa Hebrews 4:16, kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangailangan. Ibig sabihin nito, kapatid, hindi na tayo kailangan matakot lumapit sa Diyos. Dahil sa Panginoong Yesus, ang ating dakilang punong pari at mediator, bukas na ang pintuan. Hindi na tayo tinataboy, hindi na kailangan ng appointment. Tayo ay inaanyahang lumapit. At hindi basta lumapit, kundi lumapit daw tayo ng may katapangan, boldness. Bakit? Kasi hindi na tayo hiwalay. Kasi malinis na tayo dahil sa dugo ng Panginoon. Hindi na kailangan mag-alinlangan sa paglapit. Hindi mo kailangan pumila. Hindi mo kailangan magpakilala. Kilala ka na niya. Hindi mo kailangan magsuot ng magagarang damit, mga formal na damit, bago ka lumapit sa Kanya. Hindi. Kasi ang kondisyon ng puso mo ang mas mahalaga sa Kanya. Hindi mo kailangan maging okay muna. Pwede ka nang lumapit kahit broken ka, kahit pagod, kahit umiiyak. Di mo kailangan maging perpekto dahil alam niyang hindi natin kaya sa sarili nating lakas. Hindi ka niya pipintasan, yayakapin ka niya, hindi siya busy, lagi siyang available, hindi siya nagbabago, lagi siyang maawain at tapat. Kaibigan, lumapit ka na may katapangan sa Kanya. Bigyan mo siya ng room sa iyong puso. Bakit? He is our mediator. Tanungin mo ito sa sarili mo. Sino o ano ang ginagamit kong tulay o tagapamagitan ngayon? Ang tiwala ko ba ay nasa Panginoong Yesus lang o may kahati siya sa puso ko? Kaibigan, kung alam mo na meron kang mediator, ay tulungan mong ipaliwanag ito sa iba, lalo na sa mga nalilito pa. Marami sa paligid natin ang naniniwala na kailangan pa nila ng ibang tagapamagitan. Maring may kaibigan ka, kamag-anak o kapatid sa pananampalataya na naghahanap sa maling direksyon. Gamitin mo ang katotohanan na ito with humility and grace para dalhin sila sa Panginoong Yesus. Magpasalamat ka sa access mo sa Ama. Sa lumang tipan ng mga tao, hindi basta-basta nakakalapit sa Diyos. Pero dahil sa Panginoong Yesus ngayon, pwede kang manalangin kahit saan. Pwede kang humingi ng tawad, direkta. Hindi kailangan ng mga imahe o santo-santo. Meron ka ng access sa Kanya. Pwede mong maranasan ang presensya ng Diyos mismo. Huwag mong sayangin ang bukas na access na ito. Gamitin mo ito araw-araw. Gawin mo ang iyong conversation time kay Lord. Make room for Him in your prayer life. Make room for Him in your confidence. Make room for Him as your only bridge to God. So bakit ba importante na bigyan natin ng puwang sa puso natin ang Panginoong Yesus? Una, He alone is the way. Wala nang ibang daan. Kung hindi mo sa Kanya ibibigay ang puso mo, ay mananatili kang ligaw. Pangalawa, He alone is the mediator. Walang ibang pumagitna sa Diyos at tao kundi ang Panginoong Yesus na 100% God at 100% man. At pangatlo, He alone has authority over life. Siya lang ang may otoridad sa buhay ng tao. Sabi sa John 11:25, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at tambuhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y namatay, ay mabubuhay." Wow, hindi sinabi ng Panginoong Jesus na ako ay nagbibigay ng buhay. Hindi rin niya sinabi na ako ang daan patungo sa buhay. Sabi niya, ako ang muling pagkabuhay at tambuhay. Ibig sabihin, kung gusto mo ng buhay, ay siya mismo ang kailangan mo. Ibig sabihin, kung gusto mo ng buhay, ay siya mismo ang kailangan mo. Siya mismo ang papasukin mo sa buhay mo
at paupuin mo sa trono. Bakit? Kasi siya ang buhay. Ang ibig sabihin, kung wala ang Panginoong Yesus sa iyo, ay wala ka ding buhay. Pwede kang magkaroon ng religion, pwede kang magkaroon ng tradisyon, pwede kang magkaroon ng moralidad, pwede kang magkaroon ng posisyon sa simbahan, pwede kang magkaroon ng mabuting reputasyon, pero kung wala ang Panginoong Yesus sa iyo, ay wala kang buhay na walang hanggan. Sabi sa 1 John 5:12, ang sinumang pinananahanan na anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. Dalawang klase lang ang tao sa mundo. Yung isa, pinananahanan ng Panginoong Yesus, sila ang may buhay na walang hanggan. Yung isa, hindi pinananahanan ng Panginoong Yesus, wala siyang buhay na walang hanggan. Hindi tatanungin ng Diyos kung anong religion mo, hindi tatanungin ng Diyos kung na-memorize mo ba ang Bible, o ilan sa commandments niya ang nasunod mo. Kasi kung nasa iyo ang Panginoong Yesus ay may buhay na walang hanggang ka na. Now, ang tanong, kailan siya mananahan sa iyo at sa akin? Kapag nanampalataya ka na sa Panginoong Yesus. Tuloy natin sa verse 13. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ano daw ang assurance ng Diyos sa mga sumasampalataya sa Panginoong Yesus? Sila ay may buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, nasa kanila na ang Panginoong Yesus, na nanahan na sa kanila. Naalala mo ba yung kwento sa lumang tipan? Yung panahon na nagrereklamo ang mga Israelita sa disyerto dahil wala silang makain. Nais pa nga nilang bumalik sa Egypt kahit alipin sila roon. Basta makakain lang. Pero anong ginawa ng Diyos? Nagpaulan siya ng mana mula sa langit araw-araw, sapat para sa kanilang pangangailangan. Akala ng mga tao noon si Moses ang pinagmulan ng tinapay na iyon, pero tinuwid sila ng Panginoon. Sabi niya sa John 6:32, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ibig sabihin, hindi si Moses ang pinagmulan ng buhay, kundi ang Diyos Ama. At ngayon sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Siya ang tunay na tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi para pansamantalang kabusugan, kundi para sa walang hanggang buhay. Kaya kapatid, kung ikaw ay nauuhaw sa direksyon, nagugutom para sa pag-asa, naghahanap ng kasiguraduhan sa gitna ng mundo na puno ng kakulangan, kahirapan, confusion, narito ang paanyaya ng Panginoong Yesus. Lumapit ka sa akin. Hindi mo kailangan maghanap ng ibang tinapay. Hindi mo kailangan mag-ipon ng sariling lakas. Hindi mo kailangan umasa sa tao o sa tradisyon. Siya ang source ng lahat. Siya ang tinapay ng buhay. Make room for the only way. Huwag kang mabusog sa mga bagay na hindi nakakapuno ng kaluluwa. Gumawa ka ng space para sa tunay na tinapay mula sa langit. Ang Panginoong Yesus lang ang makakapuno ng puwang sa puso mo na kahit anong bagay sa mundo ay hindi kayang punan. Sabi sa Colossians 1:16-17, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Bukod sa nilikha ng Panginoong Yesus ang lahat ng bagay, ay siya din ang nagpapanatili ng kaayusan ng kanyang nilikha. Ang ibig sabihin, ang magsusustain sa ating buhay ay ang Panginoong Yesus pa rin. Hindi lang niya tayo nilikha, siya rin ang dahilan kung bakit tayo nananatiling buhay hanggang ngayon. Parang pagkain na araw-araw kailangan natin ito para mabuhay. Ganun natin kailangan ng Panginoong Yesus para mabuhay. At hindi lang para mabuhay, kundi para magpatuloy sa gitna ng lahat ng hamon. Siya rin ang satisfaction ng buhay natin. Hindi lang siya pinagmulan, hindi lang siya tagapag-sustain, kundi siya rin ang tanging makakatugon sa pinakamalalim na uhaw ng puso natin. Tanda mo, pwede nating subukan ang lahat. Tagumpay, kayamanan, kasiyahan, relasyon, karunungan, lahat ng ito pwedeng makuha. Pero sa dulo, mananatili ang emptiness kung wala ang Panginoong Yesus. Sabi nga ni Solomon sa Mangangaral 1:14, nakita ko ang lahat ng gawa ng tao sa mundong ito ay walang kabuluhan. Ito'y tulad lang ng paghahabol sa hangin. Grabe, pinakamayaman na hari si Solomon.
Ginawa na niya ang lahat ng kalayawan. Tinikman ang lahat ng bagay, popularity, nasa kanya din. Pero anong natuklasan niya? Walang kabuluhan ang lahat ng hinahabol mo sa mundong ito. Ito'y tulad lang ng paghahabol sa hangin. Sabi din ni Agustin, there's a God-shaped vacuum inside of us. Alam niya na ang magpupuno ng vacuum ng puso natin ay ang Panginoon lang. Bakit? Because He alone has authority over life. Si Agustin ay isang lalaking lumaki sa Christian family, kaya lang napalayo siya sa gabay ng kanyang nanay. Nakisama sa iba ng walang kasal-kasal, nagkaroon ng anak sa labas, sumama sa mga kaklaseng, ginamit ang kalayaan para sundin ang pita ng laman, naging mahusay na guro, marunong sa pananalita at lohika, sumubok ng iba't ibang relihiyon at aral na sa huli, lalo lang siyang napalayo sa katotohanan. At sa kabila ng lahat ng tagumpay, may kulang, may uhaw, may puwang, at napagtanto niya, kahit anong gawin niya, hindi sapat ang lahat kung wala ang Diyos. Kaya nga, ang naging panalangin niya, O Diyos, nilikha mo kami para sa iyo, at ang puso namin ay walang kapahingahan hanggat hindi ito nagpapahinga sa iyo. Mga kapatid, yan ang realidad ng maraming tao ngayon. Marami ang busog sa mundo, pero gutom ang kaluluwa. Marami ang may pera, posisyon, relasyon, pero may kulang pa rin sa puso. Kasi nga, tanging ang Panginoong Hesus lang ang makakapuno nito. Kaibigan, maglaan ka ng oras para sa salita ng Diyos araw-araw. Kung ang Panginoong Hesus ang tinapay ng buhay, hindi natin pwedeng baliwalain ang pagkain ng kaluluwa. Mag-set ka ng time kahit 10 to 15 minutes para magbasa ng Biblia bago ka pumasok sa trabaho o bago ka matulog. Hindi tayo mabubusog kung hindi tayo kumakain. Ganon din ang kaluluwa natin kung hindi pinapakain ng salita ng Diyos. I-evaluate mo ang iyong puso kung sino o ano ang nagpapabusog dito. Tanungin mo ito sa sarili kung saan ako umaasa ng kasiyahan. Trabaho ba? Relasyon? Social media? Approval ng tao? May mga bagay ba akong inuuna kaysa sa Panginoong Hesus? Tanggalin mo mga bagay na pumupuno ng puso mo pero hindi naman talaga nakakasatisfy. Lumapit ka sa trono ng Diyos, hindi lang pag may problema. Pakita mo sa Kanya na mahal mo siya at gusto mo siyang makasama. Huwag mo ipagpaliban ang pagsunod sa Kanya. Kung totoo na siya ang only way, then tigilan na yung balang araw, susunod din ako. Hindi. Start obeying God today. Whether it's forgiving someone, surrendering sin, or serving Him faithfully. Kung may pinapagawa si Lord sa iyo, gawin mo na. Hindi mo kailangan maging perfect bago ka sumunod. Ibahagi mo ang Panginoong Hesus sa iba. Ang taong busog kay Kristo, kusang nagbabahagi ng tinapay. Si Steve ay isang estudyante sa isang Christian school. Isa siyang football player. Matalino, disiplinado at mahusay. Isang araw, tinanong siya ng professor, Steve, ilang push-up ang kaya mong gawin sa isang araw? Sagot niya, mga 200 po sir. Sabi ng professor, pwede bang bukas mag-push up ka sa klase para ituro ko ang isang bagay? Sagot ni Steve, sure. At pinag-usapan nila yung plano. Kinabukasan, pagpasok ng mga estudyante, may 2 box ng masarap na donut sa mesa ng professor. Akala nila may donut party. Nilapitan ng professor ang unang estudyante. Cynthia, gusto mo ba ng donut? Gusto ko po, sagot niya. Masayang-masaya siya. Sabi ng professor, Steve, please do 10 push-ups para makuha ni Cynthia ang donut. Agad naman nag-push up si Steve. 10. So, kinain ni Cynthia ang donut. Masaya yung mga estudyante pero habang tumatagal, napapansin nilang napapagod na si Steve. Pawis na pawis. Halos hindi na makabangon. Pagdating sa ika-7 estudyante, tinanong si Mike, isang basketball player. Mike, gusto mo ba ng donut? Sagot niya, Sir, kaya ko pong gawin ng sarili kong push-up. Pero sagot ng prof, hindi ganun ang patakaran. Si Steve lang ang pwedeng mag-push-up para sa inyo. E di ayoko ng donut, sagot ni Mike. Pero tumingin ng professor kay Steve. Sabi nito, Steve, 10 push-up para kay Mike, kahit ayaw niya. Then, nilagay ng professor sa lamesa ni Mike yung donut. Nagulat ang buong klase. Sunod-sunod na ang nagsabing ayaw nila ng donut. Pero kahit ayaw nila, si Steve pa rin ang gumagawa ng push-up para sa kanila. Puno na ng donut ang mesa, pero walang gustong kumain.
Napagod si Steve, nanginig na ang mga braso, humihingal, nasa sahig, pero hindi siya huminto. Pagdating sa huling estudyante, si Susan, tinanong siya, Susan, gusto mo ba ng donut? Umiiyak si Susan. Sir, bakit hindi na lang ako tumulong kay Steve? Halos maiyak din yung professor. Hindi pwede, si Steve lang ang qualified. Siya lang ang may perfect grade. Siya lang ang hindi lumiban sa klase. Siya lang ang pwedeng mamagitan para sa inyo. At sa huling 10 push-ups para kay Susan. Matapos ang halos 300 na push-up, bumagsak si Steve sa sahig at sinabi, "It is finished." Pagkatapos tumayo ang professor, tumingin sa klase at sinabi, ganyan din ang ginawa ng Panginoong Yesus. Hindi siya tumigil hanggang matapos niya ang sakripisyo para sa ating lahat. Hindi niya kailangang gawin pero pinili niya. At tulad ng mga estudyanteng hindi tinanggap ang donut, alam mo, ganun din naman marami sa mundo natin ang hindi tumanggap ng regalong buhay na walang hanggan sa atin. Kaibigan, ngayon nasa harapan natin ng donut, ang libreng regalo ng buhay na walang hanggan. Ang nag-push up ang Panginoon. Ang ibig sabihin, siya ang nagbayad ng ating kasalanan para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang tanong, tatanggapin mo ba o iiwan mo lang sa mesa? Walang ibang makakagawa nito para sa iyo. Hindi sapat ang sariling gawa, hindi sapat ang kabutihan, ang Panginoong Yesus lang. Siya lang ang daan, siya lang ang tagapamagitan, siya lang ang tagapagligtas at ang buhay. Ako muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. Kaibigan, wala nang ibang dapat hintayin. Wala nang ibang dapat gawin. Ang Panginoong Yesus na ang gumawa ng lahat. Ang kailangan mo lang gawin ay manampalataya, tanggapin siya sa puso mo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kung ito ay nais mo, kahit nasan ka ngayon, ay ipahayag mo ang pananampalataya mo sa Kanya. Sabihin mo, Panginoong Yesus, lumalapit ako sa iyo ngayon, inaamin ko na ako'y isang makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Salamat sa iyong pag-ibig at sa sakripisyo mo sa krus para sa akin. Naniniwala ako na ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Maghari ka sa puso ko. Palitan mo dating ako ng isang buhay na para sa iyo. Salamat sa bagong buhay at sa pag-asa na hindi nawawala. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Yesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Ay inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapigatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo naman mas makilala pa ang Diyos ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry at kung gusto mo maging partner sa ministry na ito na magamit ka ng Diyos sa pagpapalagana pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangailangan ay inaanya kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link sa ating give page sa description. Pag hindi nyo nakita ang link ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Tapos kung gusto mo sumunod sa utos sa atin ng Panginoong Yesus na gumawa ng disciple o alagad ay mag-type ka lang ng lead sa comment section. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. Sabi ni C.S. Lewis, Christianity, if false and if true, of infinite importance, the only thing it cannot be is moderately important. Kung naniniwala ka na totoo ang ginawa ng Panginoong Yesus, ay ang pinakamahalagang desisyon na pwede mong gawin sa buhay mo ay ibigay mo yung 100% na buhay mo sa Kanya. Hindi kasi pwedeng 50-50 lang. Kaya kapatid, make room for the only way. Make room for Jesus, the only Savior, the only Mediator, the resurrection, and the life. At kapag ginagawa mo ito, makakatagpo ka ng kapayapaan, kapatawaran, at tunay na buhay. God bless.